Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito muli ang inyong pastor upang magbahagi po ng maikling lang mensahe bago tayo magkaroon ng tinatawag na corporate prayer bilang iglesia. Tuwing Webes po ay nagkakaroon po tayo ng corporate prayer at sabay-sabay po tayong mananalangin, sabay-sabay po tayong tatawag sa ating Panginoon. Dahil bilang iglesia po ay naniniwala tayo na merong kapangyarihan sa tinatawag na panalangin. Ito pong panalangin nito ay isang bagay na ginawa rin ng ating Panginoon. At katunayan, ito lamang yung tinanong ng ating mga disipulo o yung disipulo po ng ating Panginoon na, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin o paano ba ang manalangin? Hindi nila sinabi na, Panginoon, paano ba ang gumawa ng mirakulo o paano ba ang magpagaling o paano ba bumuhay ng patay? Ang sinabi lang ang tinanong ng mga disipulo is that Panginoon, paano ba ang manalangin? Ito po isang bagay na nakita ng mga disipulo na napaka-importante. Kaya nga po tayo bilang iglesia ay binibigyan po natin ng halaga at naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng panalangin, no? Ngayong gabing pong ito, since ang panalangin po ay isang bagay na mahalaga at dapat po tayo lumapit, kaya ang title po ng mensahe ko ngayong gabing ito is Approaching God with Confidence. Paglapit po sa ating Panginoon na merong pagtitiwala, merong kalakasan, na merong pong confidence nga ho, no? Pero bago po yan, ay sandali po lang po tayong manalangin. Let us pray. Aming Panginoon na tunay na mapagmahal, mairugin, salamat po sa pagkakataong ito na yung ginawa sa bawat sa amin. Sama-sama kami mananalangin, itatawag namin Panginoon, aming mga pangangailangan. At sa katunayan, Panginoon, ay kami magpapasalamat. Ilalapit namin, Panginoon, ang aming mga nilalaman ng mga puso namin at alam na, Panginoon, ay tutugunin. Ngunit bago ito, Panginoon, ay kami muna ay magbubulay-bulay na yung salita at alam na, Panginoon, na meron kang magandang mensahe. Nawa, Panginoon,
itabi muna namin ang aming mga iniisip at ifo-focus namin ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip sa iyo lamang. Itong samot-talangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Bago ako magpasimula, mahiyaan nyo magkwento muna po ako at isang kwento na nangyari po. No? At ang pangyayaring ito ay nangyari sa loob ng isang eskwela, sa isang kindergarten. No? At nagkataon itong teacher neto sa pasimula ay merong sinasabi sa mga estudyante. At dahil dito, ang gusto niyang i-emphasize ay patungkol sa isang Diyos. No? At itong teacher nito ay isang atheist. Ibig sabihin ng atheist ay hindi naniniwala sa isang Diyos. No? So, gusto niyang ma-impluwensya ng kanyang mga estudyante patungkol sa Diyos. So, ang sabi niya is that sino dito ang naniniwala sa Diyos o sino dito ang Kristiyano? No? At alam ng mga bata na ang kanilang teacher ay merong gustong i-focus. So, natakot yung mga batang magtaas ng kamay kung sino ang Kristiyano at sino ang hindi Kristiyano. No? At merong isang bata na naglakas loob na magtaas ng kamay. Ang sabing gano'n ako po, Kristiyano ako. No? Naniniwala ako sa Diyos. No? So, tanong ulit ng teacher ay paano ka naging Kristiyano? So, sumagot ulit yung estudyante. Kasi kaya ako Kristiyano dahil ang tatay ko ay Kristiyano, ang nanay ko ay Kristiyano, kaya Kristiyano na rin ako. So, since gustong patunayan ng teacher na tunay nga na walang Diyos, nagtanong uli yung teacher. Ang sabi ng teacher ay, ang ibig mo sabihin, kung ang tatay mo ay engot at ang nanay mo ay engot ka rin. So, napahinton bigla yung bata, pero sandali, sumagot din. Ang sabi niya is, kung ang tatay ko ay engot at kung ang nanay ko ay engot, ang ibig sabihin, ako ay atheist din. So, nagtawanan yung mga estudyante at huminto na yung teacher. No? Sapagkat itong batang ito, alam niya na pagiging Kristiyano ay merong isang taon o isang Diyos na merong tagapamagitan. No? Isang mahalagang bagay bilang Kristiyano po. No? Meron tayong tinatawag na tagapamagitan sapagkat bilang Kristiyano, kilala rin itong batang ito kung sino si Jesus. Na doon siya nananalangin, na doon siya tumatawag, at bilang Kristiyano ay meron tayong tinatawag na tagapamagitan. Ayon po sa text na aking babasahin, meron pong isang mahalagang bagay patungkol dito. Sino ba itong tagapamagitan natin? Siya ba yung tumatawag din sa kanyang Diyos amang nasa langit upang sabihin lamang yung ating mga problema? O siya ba yung isang tagapamagitan na basta lang sabihin ito yung problema ng taong ito? O kaya ito yung pasasalamat itong taong ito? No? Ito ba yung isang tagapamagitan na, ako dapat maging tagapamagitan? Meron nung sinasabi ang teksto natin patungkulo dito. Sa Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Kung dala niyo po yung Bible niyo, o katabi yung Bible niyo, kung hindi niyo pa katabi, kunin niyo yung Bible niyo. At dito tatakbo yung ating mensahe. Sa Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Hawak niyo ba yung Bible niyo? Pakibukas po dito sa Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Ito po ang sinasabi. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of needs. Ang sinasabi po ng text dito is that meron daw tagapamagitan, isa daw siyang high priest na meron siyang faithfulness o dapat daw humawak tayo ng matindi dito sa tagapamagitan nito na ang tawag dito ay high priest at lumapit daw po tayo sa kanya. So ang tawag po dito sa
sa salita ngayon ay merong tinatawag na parang protocol, no? Na sistema na kailangan lumapit tayo dito at hindi tayo pwedeng dumirektang lumapit sa ating Diyos Ama na kailangan merong tagapamagitan, no? Bakit kailangan pa merong tagapamagitan, no? Alam po natin, tayo po ay makasalanan. Alam po natin, tayo madumi at nababalot sa kasalanan. At hindi po tayo nararapat, kahit po sa lumang tipan, upang maging kalugod-lugod sa mata ng ating Diyos, ay pinipili nila yung isang lamb o isang tupa na malinis upang ito'y maging sacrifice. At itong mga high priest neto, sila lamang ang nakakapasok doon sa tinatawag na Holy of All Holy. At dahil dito, sila ay nakikipag-usap sa ating Diyos. Sa ngayon ho, meron pa rin ganun, kaya lang hindi na ho yung tinatawag na isang pari o isang high priest at nagsasacrifice, sapagkat ginawa na po ito ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung ginagawang parang protocol, no? Isang pamamaraan upang makatawag, makalapit at tagapamagitan sa ating Panginoon Jesus, no? Isang bagay na importante, no? Para ba yung isang kwento na naalala ko tuloy na isang piloto na babiyahe magmula Manila hanggang Cebu. So sabi ng piloto is that okay, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're going to cruise 30,000 feet above sea level. At habang sinasabi niya ito, at biglang sinabi niya, "No! Tama na!" No? Nagulat yung mga tao dahil lumilipad na sila sa taas at biglang sinabing no. At sinabi, "Wag!" At kinabahan yung mga tao. Bakit kaya? Ba't kaya sinabi ito ng kapitan? No? Ano kaya nangyayari sa eroplano natin? No? Maya-maya ay biglang sumagot yung kapitan, "Pasensya na po kayo at kaya ako nabanggit yun, no, dahil natapunan ng stewardess ng kape yung aking tuhod, no, o yung aking lap, natapunan niya, no, kaya ako napasabi ng no." Nung nadinig ito ng isang pasahero, ang sabi ng isang pasahero, "Buti nga ikaw natapunan lang sa lap mo o sa tuhod mo. Ako natapunan sa likod." So ito po isang protocol po sa loob ng eroplano na nangyayari po na bilang pasahero ho, ay hindi ka pwedeng pumunta doon sa kusina ng eroplano upang ikaw mismo magtimpla ng kape o ikaw mismo maghanda ng kape mo, no? Parang bahay na natin na tayo mismo nagtitimpla ng kape. Hindi po, no? Meron pong tinatawag na protocol na dapat ang magtimpla ng kape para sa iyo o maghain ng pagkain para sa iyo ay yung tinatawag na stewardess. Ganon din po sa atin po bilang mananampalataya. Meron po tayong protocol na pwede po tayong lumapit, tumawag sa ating Diyos Amang nasa langit sa magitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan po natin yung sinasabi ng text. Balikan po natin, no? Sa Hebrew chapter 4 verse 14, ganito po ang sinasabi. "Therefore, since we have a great high priest," ito nga, no? "and who has ascended into heaven," tinutukoy niya rito ang ating Panginoon Jesucristo na high priest na ito na umakyat sa langit, no? "Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess," no? So ito nga po yung high priest na sinasabi sa rito sa Hebrew chapter 4 verse 14 na umakyat sa langit. Ang pangalan daw niya ay Jesus, the Son of God. No, kung babasahin po natin ating Bible, yung Son of God doon, capital S, ibig sabihin siya ay Diyos. And let us hold firmly to the faith we profess. Na itong pananampalatayang ito, ano man ang mangyari, huwag kang bibitaw. No? Hawakan mo ito ng maigi. Ano man pagsubok na meron tayo, we need to hold firmly. No? This is a high priest that we have. This is a mediator that we have. Nung araw po, ang gawa ng mediator o ang gawa ng high priest, sila po yung nagtatabaho sa templo, sila po yung nananalangin in behalf of the people, no? Kunyari nagkasali yung mga Israelites, "Panginoon, patawarin mo kami," no, na nagkasala itong mga Israelites na ito, no? "I'm bringing sacrifice to God." And this is the very thing that our Lord Jesus Christ have done. He made a sacrifice, siya yung siya yung nakikipag-usap din sa ating Panginoon Diyos Amang nasa langit in behalf of us. At ito po yung klase na nangyayari po sa atin na
kapag tayo nanalangin, kaya natin sinasabing in Jesus name, because we're praying our prayer sa ating Diyos amang nasa langit, at ito po ay itinatawag natin sa ating Panginoon Kristo. Parang meron tayong tagapamagitan. Naalala ko tuloy nung ako'y maliit, ito siguro na ikwento ko na sa inyo, kapag ako'y papaluin ng aking tatay, meron akong tagapamagitan. Parati ako nagtatago sa likod ng aking nanay at sinasabi ko, mami, papaluin na ako, no? Kasi ganito, no? At yung mami ko naman, siya ay nagpapaliwanag sa aking ama kung bakit ko nagawa yon. So, siya yung tagapamagitan ko, no? Nung ako'y nag-aaral naman sa seminaryo, meron din kaming tagapamagitan bilang estudyante ng seminaryo, no? Sinususumbong kami rito, ang dami naming assignment, no? Mantakin mo, no? Ang requirement sa amin sa bawat subject ng araw is 84 pages ng libro, bawat subject, no? Ang subject ko noon is, ilan ba yun? 4 yata, o 5, o 6 yata, no? Na subject, so 84 times. Iyan dapat kong basahin, plus mga writings po. So, ang tagapamagitan po namin noon, yung tinatawag namin student dean. No, may din ho kami mga bilang estudyante at sinasabi na ito yung problema ng estudyante. Praise God, no? Hindi na po 84, ginawa kong 40 o 50 at nakatawad kami ng konti. So meron kami tagapamagitan, no? Nung ako rin nagtatrabaho, meron din akong tagapamagitan. Ang tagapamagitan ko, nung ako yung nagtatrabaho, yung next higher position po, kunyari ako isang empleyado lamang, ang nagsusumbong ako doon sa supervisor, and then yung supervisor nagsusumbong doon sa manager, and then yung manager nagsusumbong doon sa vice president o sa group manager, no? So meron tagapamagitan na kung ano nangyayari po doon sa sitwasyon. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. Meron tayong tagapamagitan, at itong tagapamagitan nito ayon sa ating nabasa, siya po yung umakyat sa langit. Siya po yung anak ng Diyos. Siya po yung nakikipag-usap direkta na, Reggie, itong si Reggie may problema ito, no? Ito yung sitwasyon niya, ito yung nangyayari sa kanya, at kailangan niya ng tulong. Lahat po tayo, kapag nananalangin, meron po tayong tagapamagitan, at itinatawag po natin ito sa ating Panginoon Jesucristo. At kailangan, sabi sa banal na kasulatan na ating nabasa, we need to be faithful. Sapagkat ang bawat isa po sa atin nakakipag-usap sa Kanya, ay kinakausap din ang ating Panginoon o ating Diyos ang mga nasa langit. Tingnan po natin, ang ganda nung sinabi sa Hebrew chapter 4 verse 15, yung kasunod ho nung nabasa natin. No? Ito po, tingnan po natin, no? Ang ganda. For we do not have a high priest who is unable to empathize. May tagapamagitan ka pa sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, pero itong tagapamagitan nito ay nakikiramay po sa bawat sitwasyon ng ating buhay. No? Tutuloy po natin. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Tignan niyo po itong tagapamagitan natin. Yung tagapamagitan natin, siya po yung nakikiramay, alam yung sitwasyon natin, naramdaman yung sitwasyon natin. At ito po yung sinasabi, kumbaga, yung ating nararamdaman, no, yung ating sitwasyon, alam niya rin. Kasi sabi sa scripture na ating nabasa, no, he was also tempted in every way. Natukso din siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay din. So yung nararamdaman natin tukso, yung nararamdaman natin problema, naramdaman din niya. Yung kanyang sumama din ang loob niya. Nagalit din siya. Sa katunayan, nung nagalit siya, tinawag niya mga yung lamesa sa at ginawang palengko yung kanyang templo, no, kung saan sabi niya ito yung bahay panalangin, ano. Nagalit siya, sumama din ang loob niya, no, pero hindi siya nagkasala. So ano man ang nararamdaman natin, ano man ang sitwasyon natin, naramdaman din niya, alam din niya ito. So yung kanyang inilalapit sa kanyang Diyos, sa ating Diyos amang nasa langit, ay kumbaga
merong pakiramdam, no? Sabi nga, has been tempted in every way just as we are, and yet hindi siya nagkasala. Ang ganda nito. Sapagkat kapag tayo nananalangin, kung ano yung nararamdaman natin, yun din ang ipinadadama niya sa ating Diyos Amang nasa langit. Same. Kung tayo umiiyak sa ating panalangin, siya din po ay umiiyak sa kanyang pagtawa, sa kanyang pagsabi sa ating Diyos Amang nasa langit. Kung tayo merong galit sa ating panalangin, sama ng loob, o pasasalamat, kagalakan, ganon din ang nadidinig ng ating Diyos Amang nasa langit. Pareho. In short, we are not just an statistic. Na, sige, nanalangin ka, yun yung sasabihin ko. No? Parang yung text, no? Walang pakiramdam, no? Nababasa mo lang. No? Alam niyo ba yung statistic na numero ka lamang ng, sige, sinabi mo, di, yun din ang sasabihin ko. Di, sinumbong mo, di, yun din ang susumbong ko. No? Walang feeling. Walang emotion. No? Pero pag tayo nanalangin sa ating Panginoon, merong emotions. No? Kaya nga sa Hebrew chapter 4 verse 16, sinabi niya ito. Since meron tayong high priest na kailangang panghawakan natin ito na maigi, na kapag tayo nanalangin, kapag tayo nagsumbong, kung ano yung boses natin, kung ano yung nararamdaman natin, the same feeling din ang nararamdaman ng ating Diyos Ama nasa langit, sapagkat ito rin yung sinasabi niya. Merong feeling din. Kaya nga sinabi dito sa 16, sabi niya, let us then approach God's throne of grace with confidence. Na mayroong pagtitiwala, na mayroong with confidence, no? Without any hesitation. No? So that we may receive mercy and find grace to help us in times of need. No? It is a perfect love that God has given to us. No? Na kailangan huwag tayo mahihiya. Huwag tayo mag-hesitate. Ano man ito yung maliit na bagay, malaking bagay, no? Let us continue to approach God because pareho. The same feeling. Kung ano yung sinasabi natin ang nakakarating sa ating Diyos Amang nasa langit. We need to approach our God with confidence. Parang tayo yung kausap na ating Diyos Amang nasa langit. Parang tayo yung nadidinig na ating Diyos Amang nasa langit. Which is tayo na nga siguro. Dahil nakakalapit tayo. Nakakatawag tayo sa Kanya. At ang maganda rito, we then can receive mercy and find grace to help us in times of our need. No? Hindi yung need na nakikita natin, kundi yung need na nakikita ng ating Diyos Ama nasa langit. Iba yun, magkaiba po yun. Example, no? Nakikita ko na siguro ang need ko is computer o laptop. Pero ang nakikita ng Diyos Amang nasa langit is hindi lang laptop ang need ko. Kailangan ko pa rin ng cellphone. Kailangan ko pa rin ng iPad. So, ito po yung bagay na hindi natin nakikita paminsan-minsan na akala natin is ito lang ang need natin. Pero meron pa pala tayong mas need na nakikita ng Diyos Amang nasa langit. And He can find it. We can have that one because we're going to receive it. Sabi dito ay, receive mercy and find grace. Ang tindi nito. Makakatanggap tayo ng awa at grace. Hindi ko alam, grasya, no? Pag sinabi kasi sa Bible na grace is that bagamat hindi tayo karapat-dapat, example, bagamat hindi ako karapat-dapat makareceive ng laptop, o hindi ako karapat-dapat makareceive ng cellphone, bagamat hindi ako dapat makareceive ng iPad, bagamat may mga bagay na hindi tayo karapat-dapat, binigay ito ng ating Panginoon. May mga bagay po sa buhay natin na, wow, hindi ako karapat-dapat magkaroon ako nito. Pero nagkaroon po tayo. At isang importanteng bagay na nagkaroon po tayo na hindi tayo karapat-dapat ay yung tinatawag na kapatawaran. Now, once we ask for forgiveness and once we ask for mercy, God will give it to us because we ask this in the name of His Son,
Jesus Christ. So ang nakikita po sa atin din ay ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang ganda po. Kaya nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 sinabi rito, maliwanag ito. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God, one mediator between God and man. That man, Christ Jesus. Iisa lamang ang tagapamagitan na karapat dapat na makapag-usap in behalf of us, na tumawag, na manalangin, and we need to approach our Lord Jesus Christ with confidence because He have great love beyond our imaginations, yung pag-ibig na binigay niya sa bawat isa po sa atin. Dito ako magtatapos sa isang istoryang ito. Isang araw daw, isang lalaki ang ipinasyal yung kanyang 3 years old na anak. Habang pinapasyal niya ito, umupo siya sa isang lugar. At dahil sa hampas ng hangin, ay siya medyo inaantok, nakapapikit-pikit. Nandun sa stroller yung kanyang anak, na 3 years old. At 2 years old yata, 3 years old. Binitawan niya ng sandali yung kanyang stroller at napupo siya sa isang lugar at gusto niyang patulan yung kanyang antok. Napapikit siya ng konti at nung pipikit na siya, nakita niya na isang pitbull papalapit sa kanyang anak. Patakbo. Papalapit. Dahil ito ay pitbull, kinabahan siya. Baka kung anong mangyari sa kanyang anak, alam naman po natin ang pitbull kapag ito ay kumagat, naglalakjo ito. No? At talagang hindi ito umihinto hanggang kumikilos yung kanyang kinagat. At dahil patakbo yung pitbull nito, at alam niya kung ano yung pitbull, nawala yung kanyang antok. Napatalon siya sa kanyang pagkakaupo at nung papalapit na yung pitbull, binangga niya yung pitbull, tumunta siya sa pagitan ng pitbull at ng kanyang anak at sinuntok pa niya yung pitbull. Sa takot ng pitbull, tumakbo itong papaalis at lumapit yung may-ari ng pitbull. Sabi niya, sorry, ang lakas kasi nitong pitbull na bitawan ko. Sabi nung tatay, it's okay lang. Hindi naman na ano yung anak ko eh. Ganito po tayo bilang mananampalataya. Meron tayong tagapamagitan. Nagbibigay ng proteksyon, pangangalaga sa anumang sitwasyon na meron tayo. Sinasabi niya ito sa ating Diyos amang nasa langit. Siya yung tagapamagitan na nagmamahal sa atin ng lubos-lubusan. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Sa ganitong sitwasyon natin, sa ating lockdown, sa ating social distancing, nasa bahay lang po tayo, let us remind ourselves na mahal tayo ng ating Diyos. And we can pray, we can approach Him without any hesitations, with confidence. Whatever prayers that you have right now, whatever that might be, approach our God. And He will answer our prayers with mercy and with grace. Sandali po tayo manalangin. Let us pray. Aming Panginoon, matunay na mapagmahal. Salamat po, Panginoon, at meron kaming tagapamagitan. Tunay na hindi maarok ng aming isipan ang pag-ibig, pagmamahal na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Hindi maarok ng aming limited na pananaw na bagamat hindi kami karapat, dapat kami iyong minahal, pinatawad, inaruga, pinalakas, inalalayo sa anumang kapahamakan ng kapanginiban. Panginoon, maraming salamat. Tunay na inibig mo kami, minahal, and right now, O God, we would like to approach your throne. We would like to offer our prayers, O God. Lord, we would like to say or to utter our prayers that is coming from our heart. Lord, we love also our family, our loved ones, O God. Lord,
inilalapit namin sa Panginoon ang aming mga pamilya. Meron kami mga kahilingan, Panginoon, sa bawat pamilya. Lalo higit, Panginoon, sa High Praise families. That right now, oh God, they have a lot of situations that sometimes that is beyond our understanding. Lord, answer our prayers. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga pangarap sa buhay. Lord, answer our prayers. We have plans that sometimes it didn't push through. Nevertheless, O God, you have your own perfect timing. Salamat po, Panginoon, at dinidinig mo aming mga panalangin. Ganun din po, Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, ang itinayo mong iglesia sa Berkeley. This is your church, O God. Lord, we pray that you use this church mightily for your kingdom and bless all those people who are working on the part of Santa Rosa, ang Berkeley, Panginoon. Strengthen them, speak to them, O God, give them wisdom and knowledge so that they will be a living testimony sa loob, Panginoon, ng Berkeley at sa labas ng malapit sa subdivision doon. Lord, bless them, O God, and give strength to the church. Ganon din po, Panginoon, ang High Praise Mabuhay. Lord, nandun pa sila, Panginoon, sa infancy ng kanilang pananampalataya. Alagaan mo sila, Panginoon. Hold them firmly in their faith. At naniniwala ako, Panginoon, na may mga leaders na lalago dito sa lugar nito. You will expand, O God, your ministry dito sa High Praise, sa High Praise Mabuhay. You will multiply, O God, mga disciples dito sa High Praise Mabuhay. Ganun din po, Panginoon, sa High Praise 4E. Lord, right now, we continue to pray for the expansion of your church. There will be more people. There will be more neighborhoods, Panginoon, na makakilala sa iyo. Maraming lalapit sa iyo because you will use this church, O God, sa 4E na maging buhay na patotoo. Marami nangangailangan, marami nagkakaproblema, Panginoon. At gagamitin mo ang bawat members ng High Praise 4E. Ganun din po, Panginoon, sa High Praise Santa Rosa. Salamat po, Panginoon, sa buhay mo, Pastora Semi. Patuloy mo siyang palakasin. Ganun din si Sister Neddy. Gamitin mo sila, Panginoon, na meron kapangyarihan. At marami pa, Panginoon, na makakilala sa iyo dahil sa iglesia itinayo mo rito sa Santa Maria. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong pinalalago, patuloy mong pinadadama ang iyong walang hanggang pag-ibig sa mga iglesia itinayo mo dito. Alam namin, Panginoon, na dadami pa ito. Alam namin, Panginoon, na marami ka pang iglesia na itatayo. Gagamitin mo ang High Praise, Panginoon. And as you use your children sa High Praise, Panginoon, you will bless them, O God. You will give favor unto them, Panginoon. Ito ang Panginoon sa negosyo, ito ang Panginoon sa hanap buhay, ito ang Panginoon sa pag-aaral. Lord, continue to give blessings. Pour out those blessings, Panginoon, na they will be overwhelmed sa pagpapalang ito. Salamat po, Panginoon, kami nakakalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, kami nakatawag sa iyo. Salamat po, Panginoon, kami nakakahinga. Hindi lang, Panginoon, aming mga problema, kundi aming mga pasasalamat. Lord, thank you as you continue to protect us, continue to cover us with your blood, with your Holy Spirit. Sa ganitong sitwasyon, Panginoon, ng lockdown at social distancing. Lord, mas makapangyarihan ka sa virus, mas makapangyarihan ka, Panginoon, sa COVID-19, sa aming paglabas, Panginoon, sa pamamalengke, pangbili ng mga aming mga pangailangan sa loob ng tahanan. Lord, kung sino man itong mga namamalengke ito, bumibili, Panginoon, Lord, cover them with your blood and with your Holy Spirit. Protect them, O God. And we believe, Lord God, that you will continue to cover us with your love, with your grace, and with your mercy. Lord, right now, hear the prayer of each member ng family, Panginoon, ng High Praise. And we're going to ask this in the most precious name, in the most mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen.